maraming development sa Ombudsman pa, lalo pangat nag-press con kahapon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ano po, unahin na po natin yung sabi niya ay sasampahan ng kasong plunder. Itong si Senador Rodan Marcoleta, pati na rin yung si dating Congressman Mike Defensor at iba pang donor. Ano po, once again, paano nauwi sa plunder yon yung donation sa kanyang 75 million pesos, Miko? Opo, Sir Alvin, maraming salamat at gusto ko rin naman po na ulitin yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, or kickback. Itong mga to, naiintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman ho siguro pwedeng maging gift ang public funds. So, ang talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Ngayon po, i-explain ko lang din po yung context ng nangyari. Si Senator Marcoleta ay isang dating congressman. And at that time, nag-file ho siya ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang senador. Nanalo ho siya, di ba? Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga na 75 million. As a general rule. Ang exception lang po doon sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga for another public office or if you're running for the same office again. So, doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor sa ganung halaga, 75 million. Ang threshold ho kasi ng plunder is 50 million pesos. So, hindi ho ba? So, yung 75 billion is well above that. Ngayon, hindi naman niya dineclare sa kanyang SOSE. So, sa COMELEC, hindi niya dineclare. Ibig sabihin, hindi niya ginamit or hindi niya dineclare para sa campaign yung 75 million. Hindi din niya dineclare yung 75 million sa kanyang SALN. At by his own admission sa kanyang mga panayam sa ibang station, admittedly, nakakuha siya ng 75 million from 3 donors. And on the other side, yung mga donors ho na yun, yung ilan po, ay nag-admit din na nagbigay siya ng, I think, 25 million or something to that effect. Tama, 25. 25 million po, opo. So, ang definition ho kasi ng plunder ay yung amassing or accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of criminal acts. At yung criminal acts po na yun ay yung nabanggit ko po ay pwedeng receiving a gift from any person. So yun po yung talaga doon. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kahalaga unless it is for the campaign. Pero hindi niya dineclare sa SOSE niya. So hindi niya ginamit doon. So balik tayo sa general rule na hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaki na halaga. Kahit kami po sa Office of the Ombudsman, kung nakatanggap kami ng ganyang kahalaga, talagang either bribery or even plunder yun. And that goes for any public official. Okay. Miko, yun ang dapat natin ipaliwanag. Kasi sa isipan ng kababayan natin, nasanay tayo na pag sinabing plunder, yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaban ng bayan. So hindi rin hindi palagi na may elemento na kaban ng bayan. Pwede din na private fund na nag-enrich sa iyo illegally. Opo. Pwede ho yun. That is part of the law. Nasa RA 7080 po yan. Pero kadalasan nga talaga, yung misappropriation, conversion, malversation, yun po yung ginagamit for plunder. Pero meron ding iba. Meron ding ito, yung receiving directly or indirectly any gift. At yun po yung nakita ng ating investigators sa kaso na ito. So pwede na siyang sabi kasi ang bali-balita, kakasuhan. Wala pang kaso. Formal. So yung ang pagka i-file na, kasunod na doon, aarestuhin na siya. Opo.
Well, ano po yan? That's really part of the process. Dumaan na po tayo sa preliminary investigation eh. So, nakapagsagot na po si Senator Marcoleta, pati na po yung mga donors niya. Nakapagsagot na po. At yun ang naging basihan sa resolution na lalabas na po. Kumbaga partner, depende na sa Sandigan Bayan kung may mag-i-issue man ng mandamiento di arresto, Miko, and correct me if I'm wrong, ay ang Sandigan Bayan, hindi Yes, sir. ombudsman, partner. Kumbaga sila ang magpo-prosecute, pero ang korte na mag-i-hear niyan, Sandigan Bayan. Tama, Miko? Tama po 'yun, Sir Alvin. Tama po 'yun. Sila po ang magbibigay sila po ang mag-i-issue ng warrant of arrest. So Okay. kung may plunder case si Senator Marcoleta, damay din ba sa plunder case ang nag-donate? Yan. Remember, may tatlo siyang donors partner, 25, 25, 25. Kaya ang total noon, 75 million. Miko? Correct? Yes, opo. Opo, yes sir. Kasama po 'yan. Ang jurisdiction ho kasi ng ombudsman is public officials mainly. Pero may exception ho doon na if private individuals acted in conspiracy with the public official, then masasakop na din po sa jurisdiction ng ombudsman. Okay. Opo, yung kay Marcoleta, non-bailable po ang plunder, hindi po ba? Yes, opo. Non-bailable po yung plunder. If the evidence is strong, Yun nga. palagi may kulatilya, partner. Oo. Non-bailable crimes, Yes. if the evidence is strong. Palagi ko ini-example sa'yo. Ako, pwede mo akong gusto ng Correct. murder bukas. Kung wala may ebidensya, Oo. dapat makakapag-bail ako. Tama. Pero sa ngayon, Sir Miko Clavano, gusto ko yung bigkasin yung kanyang apelyido eh. Ang pakiramdam at paniwala ng ombudsman ay mayroon kayong sapat na ebidensya laban kay Marcoleta para hindi maging bailable yung plunder case na ihaharap sa kanya? Opo, yun po yung ginawa natin na reforma nung pumasok ho kami. Tinaas ho namin yung antas or yung threshold ng evidence na kailangan para mag-file ng isang kaso. Ang tinitigan ho natin ngayon ay certainty of conviction. Ibig po sabihin, kailangan lahat po ng elemento ng krimen ay merong ebidensya na. At gusto ko ring ipaliwanag po, no, Sir Alvin, Ma'am Doris, na hindi naman namin po ito sneak out. Hindi po namin talaga, we did not go out of our way para hanapin po yung ebidensya dito. Dahil lahat po ng ebidensya ay nanggaling ho sa kanya. Sa kanyang mga public pronouncements, sa kanyang mga sinabit po sa COMELEC, yun po yung ginamit ng team. In fact, motu proprio po ang nangyari dito dahil narinig ng mga investigators ang mga sinasabi po ni Senator Marcoleta, nag-open po kaagad sila ng isang motu proprio investigation. And hindi po nagtagal dahil nga po lahat po ng elemento ay nandun na po sa mga sinabi ho niya. Not just Senator Marcoleta but even the donors na nag-admit naman talaga na nagbigay sila ng 25 million each. Sige. Ngayon, may isang tanong lang related dyan sa kaso ni Marcoleta. Ang naratibo ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte ay iniisa-isa ninyo ang supporters or perceived supporters ni Vice President Sara Duterte para hindi sila makaparticipate at makaboto doon sa impeachment trial. Ano reaction niyo? Well, ano po, I think the next few weeks will show po no na wala ho talaga kaming pinipili na side or political clan dahil you will see at we will talk about SecMoney no na yung mga unang-una yung mga contractor po na sinasabi ni Ombudsman kahapon ay kakasuhan na rin po. Papasok na rin po yan ng preliminary investigation. Wala ho kaming tinitignan ibang factor kundi kung ano yung ginawa nila, kung may conflict of interest po ba, kung may project po sila na substandard or ghost. Yun lang po ang tinitignan ng Office of the Ombudsman. Dapat po kasi insulated po kami sa our history of our country. We have to get it right. Kailangan ho talaga na lahat po ng nagkamali ay gawing accountable dahil Opo. kaya tayo nagkaganito dahil yung impunity po, yung mga maling ginawa dati, wala namang accountability. Kaya lumobo na yung problema, kahit ano na lang pwedeng pasukan. Sa Okay. tingin ng tao, wala namang accountability. So,
might as well gawin na lang natin lahat para kumita. No? So, this is the time po na kahit sino, basta magkamali ho kayo, kakasuhan at ipa-persecute kayo, prosecute kayo ng Office of the Ombudsman. Partner, isa na lang ako. Opo. Sige lang. Oo. Sir, alam naman po natin kung gaano kalakas ang puwersa ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po ay nagsasagawa sila ng kilos protesta dyan sa may EDSA. Ano po ba ang pwedeng sabihin ng gobyerno, ng ombudsman sa mga ito na pwedeng makakalamay sa kanilang kalooban? Na yun nga, kakasabi nyo lang, lahat gagawin para may mapanagot po. Opo. Siguro magandang sabihin ho na parehas lang naman ho ang ating goal dito. Parehas ho ang pinaglalaban ho natin dito na transparency and accountability. Yun po yung nakita ho kasi ng mga placard na nire-raise no, ng mga tao dyan sa EDSA. Transparency and accountability. At yun naman din po talaga ang pakay ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng transparency at accountability. Pero sana po makita ng tao kung ano talaga ang ini-investigate natin, kung ano talaga ang facts ng kaso, dahil hindi naman po mahirap intindihin na ang isang public official ay hindi talaga pwedeng tumanggap ng ganun kalaki kahalaga na pera. No? So, siguro po, yun lang po, parehas po talaga ang gusto natin na umusad naman po ang ating bansa at mapanagot lahat ng nagkamali no sa ating gobyerno dahil kawawa na po talaga ang ating taong bayan, kawawa na po ang ating ekonomiya sa Pilipinas at dahil lang yan po sa siguro napabaya no yung ating gobyerno na gumawa ng kahit ano para kumita pero hindi po negosyo ang gobyerno. Hindi po laro ang gobyerno. So, nandito ho kami, ang Office of the Ombudsman, para seryosohin ang mandato namin. Okay. At sana po, wag na lang siguro lagyan ng kulay dahil sa tingin ko, by the end of the 7 years no, ni Ombudsman, sana maging obsolete na po ang office namin dahil napaayos na po natin yung buong bansa.